Hi everyone! Today cooking vlog na naman tayo, no? Naghiwa ako ng garlic, red onion, tapos yung sweet paprika. Tapos may apple tayo in can yan. Tapos ito yung sabaw ay. Tapos diba bumili tayo last time ng pata. Ito binoiled ko na siya kahapon. Very malambot na yan. Tapos minanit ko siya ng oyster sauce, ginger paste, tapos yung silver swan na malatalat at ketchup. So, minarinate ko siya ng ganyan. So, ganito yun na. Para siyang, ano na siya, bango-bango niya. Tapos, lagyan ko siya ng, syempre, garlic powder and paminta. So, ngayon, gawin natin ng, para siyang Pinoy patatin. My own style. So, magluto na tayo. So, yun na, may ingredient natin. No? Very simple lang. So, maglagay tayo ng mantika sa ating, syempre, kaldero. Yan, very malambot na yan. I think pinalambot ko siya mga 3 hours. Kasi alam niya si Saki gusto talagang super lambot. So maglagay tayo ng olive oil. Generous amount. Tapos ilagay natin yung garlic, onion. Lahat na ng mga panakot. Ilagay na. Dakong kamon. So, sote-sote lang hanggang mag-golden brown. Sa tingin mo na golden brown na, lagay natin yung lahat na. Parang feeling ko hindi kasya. Dami kasi. Tapos yung pineapple na din. Lahat na. Maliit yung kaldero ko. Bukal-bukal na siya. Lagyan ko ng yung pineapple juice. Lagay ko lahat kay ano man yan. Para maglambot, tingnan nyo, nagbungkag na sa kalambot para mag-soak yung tamis niya sa karne. Tapos kung sobrahan sa tamis, kay matamis man yung oyster sauce, tapos yung pineapple, lagyan na yung salty na silver swan. Ito ay. Diba? Ganyan lang kasimple. Kainin naman yan ni Saki with potato or kamote and some salad. Pero hindi man yan maubos no, kay dami eh. Ilagay ko sa freezer pag Hey everyone! Kamusta kayong lahat? So, yung vlog natin, dugtong-dugtong yan, no? So, kahapon, nagluto tayo yung parang patatin, my own style. So, ngayon, pakita ko na naman sa inyo paano ko gawin yung tuna salad. Iba naman yung lalagay natin. So, tuna salad. May tuna ako dito in can. Tapos, maghiwa ko na yung sweet paprika na, siya, yung madami kasi tayo nabili, makain man to ng raw. Tapos may celery ako dito. And syempre, tuna in can. At maglagay tayo ng pickle. Maglagay tayo ng mustard. At mayo. Kung ayaw yung mustard, wag na lagyan. Tapos lagay tayo ng grated na cheese. So, hindi na naman apple yung lagay natin. Iba na naman ang sarap. Kasi sa akin, addict siya sa ito. Kay siyempre, yung celery, may celery man ako lagi kay nagagawa man ako ng celery juice. Yung ginagamit ko lang is yung matitigas. Tapos ito, yung leaves. Masarap pa sa mga salad-salad. So, tuna salad. Tapos, healthy pa. Lagay natin yung celery dito. Diretso, kaya hugasan ko naman yan, no? Masarap kasi siya pag ngayon mo siya gawin tapos bukas mo na siya kainin. Breakfast namin to kaya magano talaga yung flavor, magsusok ba, magano ito, basta kung mahilig kayo magluto alam nyo na yan. So i-chop lang natin very fine yung habulan ng kutsilyo ko, yung sweet paprika, fine chop. Ingat lang na masarap yung kuko. Pero yung kuko ko, hindi naman ako nagtataas ng kuko, no? Maliliit yan. Yan ang pinaka kung sa Bisaya pa, gipugdol ko putol ba? Gipugdol. Pag maghiwa ko ba yung mukha ko din mag-action.
para magiwa di kapil. Tapos pickle. Pickle. Iwain mo din ng maliit. Parang ano, i-julienne mo tapos i-julienne tapos i-dice. Dalawang piko lang. Alam niyo ba, gusto kong bumalik mag-aral ng culinary. Gusto kong matuto. Ano ba? Pero ano ba? Kasi hanggang ngayon, pangarap ko pa din magkaroon ng restaurant, no? Karinderya, o ano man dyan, kahit maliit na karinderya. Kahit nasa gilid-gilid pa yan. Pangarap ko talaga yan. Pero hindi ko man din mag-iwan si Saki dito. No? Kawawa man din naman eh. Dagdagan ko pa ng isang ano bi, pickle. Pwede din nyo tong dagdagan ng apple. Minsan dinagdagan ko siya ng apple pero wala man kaming apple. Ito na lang. Kung anong nasa available namin, yun ang gawan ko ng paraan. Pag magluto din ako ng mga pagkain, yun din ginagawan ko ng paraan. At sasagutin ko pala yung mga tanong niyo, no? Kasi alam ko dami nagtatanong, nagsisend sa message sa Facebook page ko. Grabe, ang daming nagtanong. Tapos sa YouTube natin, madaming nag-comment lagi na bibisitahin ko daw si Inday, puntahan ko daw doon, ganyan. At alam ko ba daw yung nangyari sa kanya, ganyan. Siyempre, alam ko po na concern kayo sa kanya, no? Tapos, siyempre, ako din naman, kasi ako, anong klase ba naman akong kaibigan, no? Kung hindi ko alam yung nangyari ng kaibigan ko. Alam ko po, no, yung nangyari sa kanya. Tapos, nung pagdating pa lang namin galing sa Vena, reach out ko agad siya. Tapos, nag-text ako na kung pwede ba akong pumunta sa kanya. Bilistahin ko kasi yung ano ba, yung huna-huna ko, yung mind ko ba, nasa kanya talaga, no? Kasi ganyan ako ba, pag concern ka at love mo yung isang tao, na hindi mo mawawala sa isip mo ba. So, nasa isip ko lagi si Inday, no? At minsan nga pinag-usapan namin ni Saki, nag-asisa lagi sa akin kung kailan ba ako magpunta doon. So, inask ko si Inday, no, kung pwede bang pumunta doon. Tapos sabi niya, wag na muna ako magpunta doon kasi ano pa ba, recovering process pa siya. Ayaw ko din na magtanong na madami pang tanong, no? Kasi yung tao ba, nasa ano pa siya, healing process. Tapos, yung magagawa lang po natin sa kanya is pagdasal natin siya, na maging okay na, fast recovery siya, na maging okay na talang lahat. Kasi, hindi ko ma-imagine yung pinagdaanan ni Inday, kaya naguot. Yung naguot ng aking dughan, bitaw na. Pag ganyan guys, mga sensitive problem, maano talaga ako, parang, tingnan niyo, parang emotional ako lagi. Kaya sa dami ng tanong ba, ayaw ko sanang mag-video na magsalita ng ganyan ba. Kasi ang dali kong bitaw, emotional sa mga ganyan. Anyway, so yun po. Kaya yung magagawa lang po natin is, ipag-pray natin si Inday na maging okay ng lahat kasi grabe yung mga pinagdaanan niya. Tapos, very happy ako na nakayanan niya yung mga pinagdaanan niya. Kaya, saludo ako sa kanya ba kasi grabe. Anyway, so antayin na lang natin si Inday na mag-explain sa inyo. Importante ipag-pray natin siya at maging okay ang lahat sa kanya. Nalagay ko na yung lahat yung mga hiniwa ko. Maglagay tayo dito ng ilagay natin dito yung grated cheese. Ano to siya na cheese mix na mozzarella and emmental para maging creamy siya.
Kung wala kayong cheese, pwede na rin walang cheese. Ang nasa inyong bahay lang talaga yung available. Wala, ilagay nyo. Ilagay ang lahat. Patakar, may yaw-yaw, no? Lagay mo natin yung lagay. At, maglagay pa tayo dyan ng, maglagay tayo dito ng parmesan cheese. Kasi yung parmesan cheese, kasi siya, maalat-alat. Kasi, siyempre, yung parmesan cheese, very old cheese. So, kaya malat-alat yan. So, hindi mo na siya kailangan lagyan ng asin kasi malat-alat na ito na cheese. So, maglagay ka pa naman ng mustard at yung mayo. Kaya, napakasarap nito. Very creamy. Lalo na nasa ibang bansa kayo. Kasi, mura lang yung cheese dito sa amin, yung dairy. Napakamura. Pero sa naman, sa S&R, pag bili ka ng malaking cheese, mura din. Okay na yan. So ngayon, ito pala open to. Pa-open ko sa aking Pumpkin, can you open this one? Ito. 3 kutsarang mayo muna. Sasaluin natin. I make tuna salad for breakfast. Oh, wow. Yummy. Open the mustard, please. There you are. Thank you. I put healthy ingredients. Healthy and unhealthy. 1 kutsarang mustard. Napakalaking kutsara. Tapos, kung tingin nyo, kulang pa siya ng mustard, kulang pa ng mayo. Dagdagan. Kasi tayo yung bahala. Pero alam nyo, pag magkaroon ako ng restaurant, ilagay ko to sa aking menu. Ang itong yung tuna salad na may celery, sweet paprika. Dagdagan pa natin ng dagdagan pa natin ng mayo, kaya ang dami pang pala nito. Dami hugasin. Naghugas ako nito. Dami yung juicer ko ba kasi nagawa ko ng juice kaninang umaga. So, dami kong ginawa. So, hindi ko nahugasan. Gabi na. Ang sarap nito sa sliced bread, sa brown na bread, mga baguette. Ay, sarap. Yung mama ko nito, ang hilig nito. Tapos si Agata. Kaya masaya sila pag gawa ako ng ganito. Yung mga hamburger ko, yung mga pagkain ko. Si Ate Shana din. Kasi sabi niya, mas magawa na daw ako kaysa magbili kami sa labas. Mas marap pa daw yung gawa ko. Tapos tikman natin. Okay na sa panlasa nyo. Hala, biro! Tikman natin, itikman. Sarap niya. Nakso na siya. Sarap. Yung ating tuna salad with celery. Tapos yung iba-iba pa dyan. So, yun na yung ating pa-vlog today. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo at may nakuha kayong ideya sa ating pagluluto, paggawa-gawa dyan ng makakain, lamon pa dahil. Bye-bye! We love you all!